Magandang araw, magandang hapon at magandang gabi sa ating mga kababayan, mga kaibigan at sa ating mga manonood sa iba't ibang panig ng mundong ito. At syempre sa atin namang mga kaibigan din sa iba't ibang panig ng bansang Pilipinas. Shout out po sa inyong lahat, sa inyong mga banateros, banateras. Eto na naman po, tayo po ay meron na namang video, meron na naman tayong vlog. And sana bago tayo magsimula, pagpasok nyo pa lang po konting lambing again and again and again. Huwag po kakalimutan, i-like po nyo tong video na ito kasi hindi nyo po natatanong, napaka-importante nito. Kasi habang nilalike nyo to, mas kinakalat ito ni YouTube. And alam nyo naman na karamihan ng mainstream media ay bayad na. Maraming ring vloggers na bayad na nasa kabilang kampo. So tayo-tayo na lang po ang magtulong talagang doon sa mga sumusuporta sa mga Duterte at higit sa lahat doon sa galit sa mga abusado sa gobyernong ito. So magsama-sama po tayo sa pakikipaglaban sa mapang-api at mapanglinlang, mga sinungaling at mga abusado na magnanakaw na mga adik. Higit sa lahat yung mga adik sa gobyerno. Tulong-tulong na po, like po. And syempre doon sa mga manunood natin, mga kaibigan, mga kababayan na hindi pa nakasubscribe sa channel ko, Coach Oli News PH, sana po ay mag-subscribe na po kayo. Okay? Click nyo lang po yung subscribe button. Ito po ang ating magiging topic ngayon. Number 1, kritiko ni Duterte. Bumaligtad na. Nako, nagbabaligtaran na. Asan na ang ICC? Asan na ang impeachment? Asan na ang mga pumipirmang mga senador? Asan na ang mga pumipirmang congressman? Asan na yung mga kakampi ninyo? At nagsasalita na ang ibang mga nasa AFP, yung mga retired AFP dyan, okay? So yan, isa po sa pag-uusapan natin. Pangalawa, sikreto ni Martin at Hani Lacuna. Naku, may sikreto. May sikreto pala kaya nilaglag si Yorme Isko. May sikreto pala si Tamba at Hani Lacuna. Pag-usapan po natin yan. Si Hani Lacuna ay ang mayor ng Maynila para dun sa mga hindi nakakaalam. At pangatlo, eto good news. Pastor Kibuloy, number 1 na sa survey. Shout out sa iyo dyan. At nako, kailangan talaga natin si Pastor Kibuloy. Okay, so magsisimula na po tayo agad-agad. Wala nang patumpik-tumpik. Huwag pong kakalimutan, subscribe. Simulan na po dahil kay Coach Oli, ang balita ay ang bida. Ang bida ay ang balita. Simulan na po natin dito Mamaya po yung mga nagbabaliktaran, mamaya yan po ang i-discuss natin. Pero pag-usapan muna natin itong tungkol dito kay Martin at Hani Lacuna. Ito post po ni Crisette Chu. Okay, salamat po. Pahiram muna ng iyong at napakaganda nitong pinost ni Crisette Chu sa kanyang Facebook. Maraming salamat po. Pahiram muna. Martin Luther King. Uy, grabe si Martin Luther King. Martin Luther King, bakit niyo po pinangalan sa tatay niyo yung cancer center ng ospital ng Maynila po? Pera ba ng pamilya niyo po yung pinagpatayo ng cancer center? Bakit nakapangalan sa tatay niyo? Ikaw personal na gagasto sa 500 million budget ng cancer center na yan. COA, pacheck. Pacheck nyo yung apog nito. Pacheck nyo yung kanyang kakapalan ng mukha. Eto, tingnan natin. Nagtayo po sa Maynila, ospital ng Maynila, itatayo. Diyan sa Maynila, sa Maymalate, at ang ipinangalan nito mga politiko na ito ay Governor Benjamin T. Romualdez Cancer Center. Grabe, no? Akala mo presidente na ito Di ba? Epal din talaga itong si Martin, Kaya pala, ito si Hani Lacuna. Ito ay kapartido ni Yorme Isko.
Para dun sa mga hindi nakakaalam. Sa katunayan, ito si Lacuna, hindi naman magiging mayor to kung hindi dahil kay Isko. Totoo. Kasi kaya lang naman nakasingit ito, vice mayor to ni Isko at kaya pinagkatiwalaan ng taong bayan to dahil kay Isko. Sa katunayan ngayon, galit na galit na mga taga Maynila kung paano inayos ni Yorme Isko, ha? Kung gaano niya inayos ang Maynila, ganitong binaboy na itong si Mayor Lacuna. Oh, tapos, gayong binabaliktad pa si Yorme. Sino ba talaga ang mayor ng Maynila? 'Di ba? Si Yorme nanalo ng kanyang sariling sikap. Ito si Lacuna ay nakaangkla lang to kay Yorme. Oh, tapos binabaliktad si Yorme. Yun naman pala, meron silang sikreto ni Romualdez. Oh, may popondohan palang ospital. Oh, at ipapangalan sa kanyang tatay. Abay, grabe. Grabe na ito. Hindi, kayo ba iboboto nyo pa to si Lacuna? Kayo dyan sa Maynila? Pero alam mo, lumabas na rin sa survey ito si Hani Lacuna. Wala ito. Talong-talo na. Sure win din dito si Yorme. Kaya lang, siguro kaya iniiwan niya, kinalimutan niya pagkakaibigan nila ni Yorme. Pag ikaw ba naman, wala akong binibintang pag ikaw ay nadikit kay Romualdez, meron kang pakilagay po sa mga manunood. Ang dumikit kay Romualdez at sumang-ayon at umuo na parang tuta. Dumidila-dila pa. Meron kang dikit kay Romualdez. Sige, pakilagay sa mga manunood natin. Maynila naman, maawa kayo sa ninyo Pero I'm sure hindi na kailangan pakiusapan itong mga taga Maynila. Hindi bobo ito Talagang si Yorme. Kasi kay Yorme talaga, naayos ang Maynila. Naku, kakalat-kalat nga ngayon kinampihan pa ito nung isang isang balimbing na broadcaster to si Lacuna. Oo, yung may katulingling. Ay, grabe. But anyway, eto pala yan. Yan pala ang plano nila. 'Di ba? Syempre. Ikaw ba naman mapadikit kay Romualdez? 'Di ba? Sus! Di bali nang ilaglag mo kaibigan mo. Alam mo kasi ito si Lacuna, kung bumaba lang tong vice mayor ang tatakbuhin, sure win to Not because magaling siya. Pero patatawarin siya ng mga taga Maynila sa nagawa niya kasi kinarga siya ni Isko. Same thing naman kay Marcos Kaya lang naman napatawad ng taong bayan niya kaya binoto yan si Marcos dahil kay BP Sara. Same thing kay Lacuna. Dapat iniisip niya magiging vice mayor para man sana siya. Dahil sa kakapalan ng mukha at ito'y talagang ambisyoso, gustong sumunod kay Romualdez, parang tuta na. 'Di ba? Ayan, sige. Okay. Ang tanong nga dito, ang ganda ng tanong ni Crisette, bakit ikaw ba pupunto niya ng ospital na yan? 'Di ba? Tingnan nyo. Si Yorme, napagawa niya dyan yung bagong ospital ng Maynila na napakaganda talaga naman. Wala tayong masasabi. Pero hindi niya nilagay yung pangalan niya. Hindi nga niya kinukuha ang credit doon. Samantalang itong hindi naman taga Maynila na si Tambaloslos, may ipapangalan sa tatay niya? May kakapalan din ito. Oo. Baka mamaya papatayo ka ng cancer center, baka mamaya ikaw una maging pasyente dyan, baka magka-cancer ka. Baka ikaw naman ang tamaan ng cancer sana, wag naman sana. Tamba, medyo may kakapalan niyang mo. Kakapalan niyang ginagawa mo. Hindi ka naman naging mayor ng Maynila Sino ka ba? Hindi ka naman residente dyan. Hindi ka ba nahiya kay Yorme? Ang ganda ng ginawa niya sa ospital ng Maynila, hindi naman niya pinangalan sa kung kani-kanino. Sino ba yung tatay mo? Pambira naman hindi naman, taga may, sus, naku, ewan ko sa iyo.
Pero anyway, kayo ha, tanungin ko kayo, okay? Etong mga ito, ha? Markahan nyo na. Ay, wala pong pilitan dito sa channel ni Coach Oli. Walang pilitan, ha? Pero, kung ako lang ang tatanungin nyo, lahat ng dumikit kay Romualdez, may, ano? Lahat ng dumikit kay Romualdez, may? Kaya, hindi ko susuportahan at hindi ko iboboto. At diyan po ang sinasabi ng marami. Alam mo, ang dami kong nakakausap na tao, ha? Ang daming mensaheng dumadarating sa akin. Ang daming nagme-message. Sabi niya, Coach, boycott natin. Lahat ng dumikit kay Tamba, wag nating iboto. Sabi ko, marunong ka pa sa akin. Bakit mo ako dinidiktahan? Pero yan talaga gagawin ko. Kaya kayo, hindi ko kayo dinidiktahan, ha? Pero naman, mga tagay Maynila, huwag nyo lang iboto itong mga ito. Lalo na congressman. Naku, bira. Kasi ang congressman, pagdikit kay Romualdez, pagdating doon, babanatan lang ang Duterte, wala namang ginagawa. Oh, di ba? Ano ba trabaho ng congressman? Gumawa ng batas? O maging judge? O mamigay ng ayuda, kumulekta ng pera para may pang-ayuda? Ginagawa nila, hindi nila trabaho. Gusto nila maging COA, auditor na ng COA. May pambihira naman. Ha? Basta bahala kayo. Sabi ko sa inyo, wala namang pilitan eh. Di ba? Basta ako, pagka Duterte, kailangan natin ng numero sa Kongreso, kailangan natin ng numero sa Senado, para hindi abusado yung mga yan. Para sa akin, kung dikit sa Duterte, boto ko. Pero pag dikit kay Romualdez, anong gagawin yan? Kukuha siya ng mga convicted? Kukuha siya ng may mga kaso para diinan ng mga Duterte? Di na rin. Pero walang pilitan. Walang pilitan. Bahala kayo. Nasa sa inyo yan. Sige, next topic po tayo. Ito, pag-usapan natin mga nagbabaliktaran. Ito, pag-usapan natin itong patungkol kay Trililing. Kasi tinanong siya rito, ha? Tinanong si Trillanes dito kung anong masasabi niya kung sakaling hindi ma-impeach si BP Sara. Anong mangyayari kay BBM? Pakinggan po natin ang sagot ni Trillanes. Ako, I'm almost certain that hindi niya matatapos yung kanyang termino kung hindi niya ma-impeach si Sara. Ayun, mind conditioning ka. Sorry. Mind conditioning. Mamaya paliwanag natin. Pero para sa kanya, hindi matatapos ni BBM ang kanyang termino kung hindi ma-impeach si BP Sara. So for him, therefore, Marcos, kumilos ka na. I-impeach mo yan or ikaw, Marcos, ang mai-impeach. Mamili ka. Ganon. Ganon ang mind conditioning na gusto ng mama na ito. Kung hindi mako-convict, kung hindi ma-remove via impeachment. Bakit? Kasi nakita mo, nagiging siya bolder and bolder, nagiging brazen sa kanyang mga pagkilos. Lalo na pagka na-survive niya ito. Kasi kung wala kang gagawin, the same. Hindi naman yan sila mag-tone down ng kanilang efforts to oust President Marcos. Ang target nila is to get back to power. Pagka ayaw niya talaga makabalik si Sara sa power kasi luto siya. Yari siya kay Ben Tulfo, yari siya kay Pulong. Yari yung mga naniniwala ka ba, Trillanes? Pag nakaupo si BP Sara, ubos. Kaya all out ang mga ngayon, ha? All out ang mga NPA tsaka mga makakaliwa ngayon to attack Duterte. Bakit? Sigurado sila. Pag naupo si BP Sara, ubos ang komunista, ubos ang NPA. Kaya nga naman ngayon, yan ang ginagamit nila, mga komunista, NPA, para ilubog ang Duterte. Para siraan ng Duterte. Kasi alam nila, yan ang galit. Yan ang ibinabala. Alam mo, meron kami, nag-uusap kami noon ni Ka Eric tsaka ni
na Doc Badoy, nung nasa SMNI kami nung isang araw, sabi ko sa kanila, alam nyo, sayang no? Kung pagkatapos ni PRRD ay sumunod agad si BP Sara, yung problema natin dyan sa mga lintik na mga komunista, yung mga lintik na mga NPA na yan, yung mga mamamatay na tao na mga pulis na yan, hindi yung mga pulis, yung pumapatay ng pulis na yan, yung mga nangingidnap ng bata, hindi na sana natin tapos na yan. Kasi pinahina na ng todo ni PRRD eh. Kung nasundan ni BP Sara, or kung talagang may yagballs lang ito si BBM, na yung sinasabi niyang continuity, yung pinangako niya sa taong bayan ginawa niya, tapos na, wala nang komunista, wala nang NPA. Kaso kabaligtaran nangyayari. Kung tinuloy lang ni Marcos, ni BBM, yung continuity against droga, tapos na mga adik. Wala na tayong problema sa adik. Wala na tayong problema sa adik, wala na tayong problema sa mga komunistang mga NPA na yan. Kaya ito mga to, galit na galit. Gusto nila. And ganun talaga eh, no? Kaya ang ano nila dito, kaya ito si Trillanes nagma-mind conditioning. Talagang inaatat nila si BBM. Ha? Gusto niyang kuhanin mo na yan BBM. Suportahan mo na yan Martin, yung impeachment na yan. Kailangan ng go signal nyo. Kung hindi nyo mai-impeach si BP Sara, pansinin nyo, sino ang mas atat na ma-impeach si BP Sara? Ang atat talaga dilaw. Ang atat talaga yung mga makakaliwa. Ang atat talaga yung mga NPA. Sila atat dyan. Kasi sila ang tatamaan eh. Kaya kinukontrol nila utak ni BBM. Ang problema, ramdam ni BBM, ramdam ni Martin, malakas talaga si Sara. Kaya hindi mag-push through. Kaya tingnan nyo tong mamang si Trillanes ngayon. Ha? Parang may naaamoy ako, medyo bumabali-baligtad. Medyo ano lang ha? Medyo bumabait-bait konti ha? Kasi magdedelikado siya talaga. Then napansin niya eh. Ngawa siya ng ngawa patungkol sa ICC. Wala namang nangyari sa ICC. Asa na ICC? Trillanes, asa na ICC? Ngawa sila ng ngawa. Impeachable, i-impeach na yan. Asa na impeachment? Trillanes. At sa mga congressman dyan sigaw ng sigaw, wala. Bakit? Walang gustong sumuporta. Dahil alam ng lahat, including them. Them, when I say them, yung mga buhaya dyan, alam nila malakas pa rin ng Duterte. Kaya sila ngayon nagbabaliktaran. Ay, hindi talaga obra. Kailangan nating mabait sa Duterte. Kanin pa! Para tayo nasa mang inasal, no? Yun ang objective nila eh. So whether attempt mag-impeach si President Marcos o hindi, it will intensify and intensify. So pagka hindi niya to natuluyan, ang nanganganib na ngayon is si President Marcos. Inuuto niya si Marcos. Marcos, inuuto ka ni Trillanes, oh. Paano sinasabi niya, uto-uto ka naman, sundin mo ko, impeach mo si BP Sara. Tanga! Hindi tanga si Marcos. Gusto man niyang i-impeach si BP Sara, alam niya hilaw. Hindi pwedeng hinug sa pilit. Alam niya yun. Ikaw naman, Trillanes, nagtatanga-tangaan ka eh. Alam mo namang hindi talaga ubra. Because again, historically, the political winds change and it would shift doon sa mga frontrunners for the 2028 election. Tama yun. Yun ang sinabi niyang tama. The wind will change. Alam nyo ba? Nagsisimula na akong managinip niyan. Yung pag-upo ni BP Sara. Pagka nakakwentuhan ko yung mga, hindi ko nababanggitin kung sino yung mga kakwentuhan ko, basta mga inaabuso ng gobyernong ito.
Sabi ko, konting tiis lang po, sir, ma'am. Konting tiis. Talagang tinadhana si VP Sara. Ako'y naniniwala, she will be the next president, sooner or later. Pagkatapos nun, bakbak tayo ulit. Itong ginagawa namin bakbak, wala pa ito. Wala pa ito. Alam niya eh. Di ba? Kayo ba? Nananaginip na kayo? Na patapos na ang paghihirap natin at nakaupo na si VP Sara? Lalong hihina ang pwersa nila sa Kongreso, hihina ang pwersa nila sa Senado, at sa public at large. When you say you're almost certain na hindi niya matatapos yung termino niya, kung ma-survive ito ni VP Sara Duterte, what exactly do you mean? Are you talking here of ouster through something similar to EDSA 2 or impeachment? Baka siya naman na ma-impeach, di ba? Ano na mga nakikita yung senaryo? At this point in time, and having seen the Dutertes, sinasabi nila mismo, di ba? All options are on the table dyan. Kung ang end nila is makabalik sa pwesto, then gagawin nila lahat. Ngayon, if you're talking about impeachment, imagine from now until 2028, do you think wala ng political and economic crisis na kakaharapin ng Marcos administration? For sure meron yan. Pagka nagkaroon lang ng isang socio-economic or political crisis, itong pwersa nila Duterte, having survived the impeachment, assuming, ano sila? They would just be waiting in the wings to take over when they need to. Yun. And alam mo, Akit, alam nyo ito kritiko to ni Duterte, ni PR, lalo-lalo na si PRRD. Type nga ata nito si Pulong. hindi mo ka-level si Pulong. Out of your league. Anyway, alam niya isipin mo kahit kritiko, alam niya kung gaano kalakas ang Duterte. Yang statement ng yan, hindi niya lang maamin directly. No, kaya sinasabi niya kung gusto, lagi niyang lalagyan ng intro na kung gusto nila talaga nilang gagawin lahat nilang magagawa nila para makabalik sila sa poder. May ganon. Yung introng yun ang tinatawag na palaman. Na parang hindi masabi na yung kanyang believe sa Duterte, ina-admit niya. Lalagyan niya ng palaman. No? Pero isipin mo, ang kritiko niya, inaamin, malakas ang Duterte. Di ba? Isipin mo, kahit, halimbawa, si Lenny, at that time, there is really no chance na, halimbawa, hindi ma-impeach hindi mangyari na may masamang magawa si PRRD. There is no way na ang puwersa ni Lenny, ang puwersa ng Dilaw ay kayang patanggal si PRRD. Yan yung sinasabi nito ngayon. Ang sinasabi niya, yung panahon ngayon, iba. Pag hindi mo natanggal si Sara, ikaw, Marcos, ang matatanggal. Nakita niyo yung difference? Nung panahon ng Dilaw, ni Lenny, na vice president siya, hindi niya kayang gawin yung kay PRRD. No chance. Ito, no? Yung chatter sa PMA chat groups, masyadong significant. Hindi na ito static. Kaya makikita mo na kung meron sila ngayon, lalo ng palakas ng palakas yan. Remember, iisipin nila pag nakapwesto si Sara. Tinan mo, ha? Dyan, hanggang dito, inaamin niya na yung PMA nasa side ng Duterte. Lalagyan lang niya ng konting sa dulo para hindi siya mapasama na she is admitting yung mga military nasa side ni Sara. Nag-aantay lang. Pakinggan nyo. Makikita mo na kung meron sila ngayon, lalo ng
palakas ng palakas yan. Remember, iisipin nila pag nakapwesto si Sara. Ayan, yan yung palaman niya. Kung meron sila ngayon palakas ng palakas yan, ibig sabihin, andun sa side. At eto, ano yung pwestong ibibigay sa kanila. So, sisiraan niya ngayon si Sara. Sisiraan niya ngayon yung AFP na pag nakapwesto si Sara, anong pwestong ibibigay sa kanila? Di ba? Parang hindi, Trillanes. Huwag mo na lagyan ng palaman. Inadmit mo na malakas ang Duterte. Malakas sila sa taong bayan at malakas sila sa militar. Sa yung statement. No? At hindi kailangan ng kapalit na pwesto. Alam mo, ang daming vloggers. Ito, diretsahan tayo ha. Ang daming vloggers nakasuporta kay Sara. Totoo to, wag po magagalit si BP Sara or magmagagalit ang mga vloggers. Walang napapala kay Sara. Walang napapala kay Duterte. I can attest to that. Yung mga vloggers na yan, walang bayad yan. Wala. Walang napapala sa Duterte. And yet, gumagastos pa para makapunta kung saan sila masusundan. And yet, mahal pa rin ng Duterte. Trillanes, yan ang tinatawag na organic. Hindi kailangan ng kapalit. Hindi ko tinataas ang bangko ko rito. Ang sinasabi ko, hindi lang sarili ko, lahat ng community ng vloggers ng DDS. Taga nyo sa bato, walang bayad yung mga yan. Wala po. Maniwala kayo sa akin. Wala po. Kaya nakikita ko Alam ko yung may mga bayad sa kabila. Obvious nyo naman Yung dating gusto si Sara biglang babaligtad nang walang karason-rason. That is public knowledge. Alam namin mga vloggers kung sinong bayad. Pero dito, wala. Organic. Yan, kaya kong ipagmalaki sa inyong lahat. Walang napapala kami. Yung mga vloggers ng DDS, walang napapala yan kay Sara. Kay PRRD. Pero okay lang. Kaysa naman maging buhaya kami katulad ng mga nasa kongreso dyan. So hindi kailangan ng mga taga-AFP sumuporta dahil bibigyan sila ng pwesto ni Sara pag-upo. Hindi yun. Hindi ako naniniwala sa ganun. Wag mo namang siraan yung mga dati mong kasamahan. Taga dyan ka rin 'Di ba? Ang babaw naman ng tingin mo. They are not stupid, Trillanes. Hindi stupid ang AFP. Merong ganong personal interest na papasok yan. Yung progressive military career na sinasabi natin sa PMA. It could be too tempting for these PMAers to resist. Ang baba ng tingin niya sa PMA. Ang baba ng tingin mo, Trillanes, sa mga PMAers. Medyo interesting yung sinabi nyo, no? Yung chatter sa mga PMA chat groups, medyo ganyan. Can you be more specific? What exactly do you mean po? Meron kasing mga Duterte, no? Lalo na sa mga retired ranks. And masyado silang bold sa kanilang mga pronouncements. They're looking for any opening against the administration. And yun na nga, several months, a year or two down the road, what if magkaroon ng ganong crisis, papasok ito. And ngayon yung mga active, magbe-break ranks ito. Ayan sabi niya. Okay, ako naniniwala ako nagsisimula na magbaligtaran. Maybe, hindi obviously, pero pansinin nyo, iba na tolo ni Trillanes, yung impeachment, walang gustong pumirma. Diba? Sa Senado, may mga nagsasalita na. Yung mga retired, mga generals, mga AFP, nagsasalita na rin laban sa ginagawa ng Quadcom. Yung iba, siyempre meron lang silang karir, hindi sila agad maka-all out. Pero yung hindi nila pagsuporta sa impeachment, yung hindi nila pagpirma, considering na lahat
ng agenda ay naibigay na sa kanila, lahat ng pagbi-build up nila diyan sa mga hearing against the Dutertes, walang pumipirma. Yan po ay malaking, tandaan nyo po to, isa-isa na magbabaligtaran. Kaya nga meron tayong nakikausap na mga taga-AFP or yung mga asawa nila nasa AFP, galit na talaga, no? Dahil sa nangyayari ngayon, kaya lang syempre meron pa nga mga kino-consider na hindi natin pwedeng pag-usapan dito, pero yun na po yung sinasabi ni Trillanes. Yun na po yun, na nasa side. It is as if Trillanes is admitting ang AFP wala sa side ni Marcos. Nasa side ni Duterte. Kaya nga dito, parang iba na to, ano? Di ba? Isipin mo kung paano birahin ni Castro at ni Paduano. And yet, wala sila makuha. Asan ang ICC? Di ba? Ginamit lang to si Trillanes para mag-ingay, para ilubog ang Duterte. Pero hindi nila sinuportahan ng ICC. Kasi sila malilintikan eh. Ginamit lang siya. Ginamit si Castro para siraan ng Duterte. Pero hindi naman sinusuportahan ng impeachment. Ha? So, unti-unti na ito. Unti-unti na ito magbabaliktaran. At may mga naririnig na tayong mga ibang retired generals. Galit na. Galit na po sila. Tama yung sinasabi ni Trillanes. May punto siya doon. Diyan, naniniwala ako. Ha? Na nag-aantay lang ng tamang pagkakataon. Yun ang ibig sabihin ni Trillanes eh. Na magkamali si Marcos. Kaya itong 2025 election, this is very important to us. Possibly, pag nakuha natin ang numero sa Kamara at sa Senate, si Marcos ang may impeach. Yun yung nakikita natin. Kasi merong, may active, mga proactive na nagre-recruit at nagbubuyo, nag-agitate. Yun ang mahirap. Okay. Doon kasi sa panahon ni, idagdag ko lang, Christian, doon kasi sa panahon ni Pinoy and neto ni Duterte, walang active recruitment, walang agitation, walang ano. Pero ngayon meron eh. Kaya yun ang danger. Tinan mo, inamin niya yung lakas ng Duterte. Medyo siniraan lang niyang konti. Pero inamin niya kasi nung panahon ni Duterte, walang agitation. Diba? Ang sinasabi niya lang, wala kasing nag-re-recruit. Kaya walang galit kay Duterte. Alam mo naman yan, hindi naman utu-utu AFP. Nakamasid lang yan to protect the Constitution. Yan ang mandato nyo eh. To protect the Constitution. Anong po protect nila nung si PRRD nakaupo? Naubos ang adik. Naubos ang mga makakaliwa. Halos maubos. Diba? Yan ang pumapatay ng mga militar at saka pulis. Diba? Mga adik na yan saka mga komunista. Diba? So talagang wala. Dinagdagan niya lang na walang nag-agitate. Pero, inadmit din niya na ngayon na malakas sa AFP. Mga disgruntled pa. Wait, may active recruitment as we speak? Nire-recruit ng mga retired yung mga... What exactly do you mean? Hindi. Okay. Merong mga grupo naghihikayat. Hindi ganyan ka-stupid ang AFP, Trillanes. Ha? Nung kinorner siya ni Christian, iba na sagot niya. No? Pero hindi ganyan. Hindi po ganyan ka-stupid ang mga AFP. Alam mo yan. Ha? Hindi kailangan ng recruitment o pagbubuo. Buo yan. Sama-sama yan. Pag talagang sagad na sa buto na nakikita nila, may problema talaga tayo
grabe ang nakawan. Gagalaw din yung mga yan. Hindi ko kailangan turuan sila o sabihan sila. Hindi mo kailangan turuan o sabihan sila. May sariling utak yan, matatalino yan, nakamasid lang yan dahil merong sinumpaan yan to protect the Constitution. Hindi kailangan trilyanes na ng recruitment. Huwag mong maliitin ang mga militar. O, next po tayo. O, eto, pag-usapan natin. Pag-usapan natin itong Pastor Kibuloy, number 1 na. O, number 1 na siya. Ito, number 1 sa survey na sa tanong na kung survey question, kung ngayon ang election, sino ang iboboto mo? Poll conducted on December 17 to 22. 17 to 20 with 66 senatorial candidates to choose from. Oh. ArcLight with its 1.9 million followers. Sa Facebook to, mayroon silang 1.9 followers. Generated more than 364 votes from accumulated survey forms and recorded 2.3 million in total engagement. Yan. Kung ngayon ang eleksyon, sino ang iboboto mo? Number 1, Bongo. Number 2, De La Rosa. Number 3, Pastor Kibuloy. Sa katunayan, meron pa tong isa na tanong. Yung isang tanong, asan na yun? Wait, saglit lang ha. Yung isang tanong, kung laban sa korupsyon, sino ang iboboto mo? O, eto, tingnan naman natin. Isang tanong. On zero corruption, sino ang sa tingin mo makakapagsulong ng zero corruption sa Pilipinas? Number 1, ewan kung makikita nyo. Ay, hindi makita. Yan. Ilalagay ko na lang yung link mamaya. Number 1, si Pastor Kibuloy. Kung ang pag-uusapan, corruption, number 1 si Pastor Kibuloy. Yan, according sa survey nitong ArcLight ba to? Ayan. Thank you Alam mo, ngayon, kung ngayon ang eleksyon, sino ang iboboto mo? Pangatlo si Pastor Kibuloy. Number 1 si Senator Bongo, tapos si Bato. Alam mo, bagamat ito ay sinasabi, this is not an official survey, no? Ito ay sa Facebook ng page nitong ArcLights na to. Ako naniniwala totoo ito. Sino pa ba ang makakapag-solve ng korupsyon? Sino ba mapapagkatiwalaan nyo? 'Di ba? Totoo naman Bongo, De La Rosa, Pastor Kibuloy, Willie Ong, Marcoleta, Mata, Jimmy Bondoc, Big Rodriguez. Yung mga yan, okay lahat yan kanino ipapagkatiwalaan na walang korupsyon? Kay Lacson? Kay Tito Soto? Kay Recto? Kay Honasan? 'Di ba? Kay Aimee? Kaya kung korupsyon ang pag-uusapan, number 1 talaga si Pastor Kibuloy. Pero sa tanong naman ngayon, eto, kung ngayon ang eleksyon, sino iboboto mo? Number 3 siya. And naniniwala ako dito Kasi alam mo, ang survey minsan, talagang ang malakas nasa social media na. Andyan na po talaga ang taong bayan. But anyway, again, hikayatin ko lang po kayo, no? Na kailangan po natin ng numero sa Senado. Let's go straight. PDP. Bongo, okay sa akin. Senator Bato, Pastor Kibuloy, okay. Marcoleta, okay. Willie Ong, okay. Mata, okay. Jimmy Bondoc, okay. Attorney Vic, okay. Yung mga yan, okay sa akin yan.
Ben Tulfo, okay pa nga eh. No? But yung numero, I hope na uunawaan nyo po. You know guys, this is our last dance. Sana wag tayo magkamali gaya nung pagkakamali nung iba sa inyo kasi kami hindi naman sumuporta kay BBM. Again, hindi ko po kayo sinisisi pero sana po wag na po tayo magkamali. Dahil masakit po dahil sa ating pagkakamali, sa inyong pagkakamali, sa ibang pagkakamali ng ating kababayan, ang laki ng problema ng bansang Pilipinas. Nauubos na po ang pera natin, yung gold reserve natin, nauubos na, ang taas ng dolyar, ang taas na ng gasolina. Talagang grabe na po ang nakawan sa bansang ito. Dahil lang sa pagkakamaling na boto. And kung ipapagpatuloy natin ito, kung hahayaan yung manalo ang numero, yung mga kaalyado ni Martin at ni Marcos mananalo sa Senado at mananalo sa Kongreso, para nyo nang nilaglag si BP Sara. Parang iniwan natin ang mga Duterte. Sana po, let's go straight. Yung mga talagang hindi iniwan si PRRD. Lalong-lalo na itong si Pastor Kibuloy, Bato de la Rosa at Bongo. At marami pa rin namang iba. Si Marcoleta, Jimmy Bondoc. Yan yung mga talagang solid kahit magkabaliktaran, hindi iiwanan ang mga Duterte. At iba pa, gaya nila Atty. Vic na talaga namang nandiyan yan sa tabi yan ng mga Duterte. So, sana pumasok po sa dibdib natin at utak natin na very crucial po ang 2025 election. Wag na po nating biruin. Kung tayo ay convinced na susuporta sa mga senador ng mga kaalyado ni Duterte, hindi po enough yun. Sana po ikampanya rin natin sa ating mga kamag-anak, kaibigan, dahil wala talaga silang makinarya. Ang pera po ngayon nasa incumbent. Ang pera ngayon nandoon sa kabilang baryo, nasa kabilang distrito. Nandoon po sa grupo ni Martin at ni Bongbong. So, wag po natin iwanan ng Duterte dahil pag nagsipagtalo itong mga ating, tapos na si BP Sara. Lalong-lalo na po sa Kongreso. So sana ay patuloy. But this is good news. Kung ngayon ang election, number 3 na si Pastor Kibuloy. At kung tungkol sa korupsyon, ang usapan, number 1 na po si Pastor Kibuloy na makakasolve nitong problema natin sa korupsyon. Ako naniniwala doon ng buong puso ko dahil nakita ko si Pastor Kibuloy puro tulong. Hindi corrupt. Kita naman ng members nila yan eh. Kita ng members nila. Lahat ng pera ay may napupuntahan. May naipupundar. At hindi manggagamit si Pastor Kibuloy. Hindi nga yan tumakbo noong panahon ni PRRD. Hindi nga kumuha ng posisyon eh. Ngayon lang, dahil nakikita niya, kailangan na talaga ng taong bayan ang numero para may tatayo para sa taong bayan at sa mga Duterte. So, congratulations, Pastor Kibuloy. Sana po ilagay nyo po sa comment section nyo dyan, Pastor Kibuloy. We will support you, number 1, sa listahan namin. At ipapakita natin, dahil piniprint naman po yan ng SMNI, pag dumadalaw sila, pinapakita. So, pakita natin ang support natin kay Pastor Kibuloy. Maraming salamat po. Huwag po kakalimutan. Subscribe po kayo. Hit nyo yung subscribe button, Coach Oli News PH. Okay, maraming salamat po para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. God bless everyone. Coach Oli po.